The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at sa ating pong last segment po para sa araw po na ito, makakasama pa rin po natin si SK Chair Aaron Alon-Alon ng Barangay Canlalay ng Laguna. At kanina mga kabarangay na rinig natin yung mga programa, yung mga achievement na meron sila sa kanilang SK Council, sa kanilang barangay. Ngayon naman, Kap, bilang isang kapitan po, kayo naman po ang we give the floor to you, Kap, para naman magtanong din po kay SK Chair. Yes, actually, natutuwa nga ako, as I have said sa second segment, kila Kags Marie, kasi, at saka kay SK Mai, kasi talagang, talagang nakapunto yung kanilang mga tanong, on point, ika nga. Ako naman, SK Chair, Aaron, ang relasyon ng kapitan saka ng SK Chairman at ng mga kagawad ng barangay at mga kagawad ng Sangguniang Kabataan ay dapat maganda para sa akin. Kamusta yung relasyon nyo ng mga barangay council nyo? Okay naman po. As of now. Wait lang. Natawa ako dun sa as of now ni SK Chair. Bakit may as May of now? disclaimer po na as of now. As of now, okay naman po. Oo. Pero yung okay naman po niya, parang gusto kong, kasi yung tanong mo, ang haba sa kanya, okay naman po. Sige, SK Chair, bigyan Yeah. natin ng Alam pagkakataon mo sa kasi- SK Chair na palawigin Yes. din talaga yung kanyang sagot. Kung paano ka ba makipag-coordinate personally bilang SK Chair sa Hindi, iyong kaya kapitan? namin na-open yun, SK Chair. Kasi may mga barangays na nakakarating sa aming tanggapan na hindi kami okay ng kapitan, hindi nagkakasundo, nagkakaroon ng problema. Pero yung sa'yo, na personal mo, na nararanasan sa iyong barangay, baka pwede mo naman pong i-share para po naman marinig din ng ating mga kabarangay. Sa amin po, kay Cap Ramon Morales po, okay naman po yung parang, hindi naman po kami medyo magkagalit. Parang isang sabi lang din naman po ng mga SK kay Cap, na kunyari may service po yung mga players ng interbarangay. Nagpapadala po agad si Cap ng service para maihatid po yung mga Tsaka monthly po na twice a month po kami nagsa-session sa barangay. Okay naman po yung pakikitungo nila sa akin. Tsaka pag may mga project po sila, nandun din po kami. Pag soba nila, nandun po mga SK. Tapos, nung nakaraang KK assembly po namin, nandun din po si Cap. So, in short, maganda ang relasyon ng barangay at Sangguniang Kabataan ng Barangay Canlalay. And speaking of dun sa Sanggunian, medyo naalala ko lang kasi, Kap, syempre, kanina napakaganda na ng mga sinabi ni SK Chair ng mga programa ng Sangguniang Kabataan. Now, when it comes to legislation, pagdating sa pagpapasa ng mga resolusyon, ang tanong natin, SK Chair, ay meron na po ba tayong naihain or may plano tayong ihain na magiging silbi na programa para sa ating mga kabataan? Kasi I believe the SKs, ang allowed sa kanila is to make a resolution. Pero Hindi pwedeng ordinance. sa SK Council. Pero, when it comes to Barangay Council, of course, the SK Chair, as an ex-officio member, can also submit an ordinance pagdating naman sa mga kabataan. So, yun yun naman yung gusto ko tanungin when it comes to legislation. May mga naiisip na po ba tayong programa or may isagawa na po ba tayong resolusyon para po sa mga kabataan ng Barangay Canlalay? Last po, yung sa liga po namin, kasi po sa Sangguniang Barangay po, parang co-chair po ako sa sports. Kaya nag-propose po kami nung kaya po naging
SK Cup Summer League dahil po sa proposal namin ng mga SK K-Cup at na-aprobahan niya naman po. Okay, ano ko ha, balik ulit ako doon sa kaninang tanong. Kasi, nung panahon na kumandidato po ako ng SK, na kapitan, hindi ako nag-handle ng SK eh. Kasi nga ayokong maanuhan ng politika yung mga kabataan. So, may mga tumakbong SK, pero wala akong mano kita, gano'n. Hanggang sa second term ko, nung lumaban ako, wala pa rin. So, kung sino man yung SK chairman ngayon, on his own volition yun. Hindi ako talaga. Usually, nagkakaroon ng friction ang barangay council o ang kapitan sa SK kapag hindi niya kakampi yung SK. So, sa inyo, ni kapitan ngayon, wala nang politika. Talagang purely public service. Yes po. Ayan, Kasi that's nung good to hear. nung kampanya din naman po, wala po siya sa aming hinawakan na SK din. Pero parehas niya po kaming sinuportahan. Ayun, that's good to hear. Kudos, Kap. At maganda yung ganong side. Pang ilang term na ba ng kapitan mo? Pangalawa po. So, may third term pa siya. Opo. Okay. Magkasabay pala kami noong 2018. Isa pang tanong. Kamusta naman yung mga SK kagawad mo sa'yo? Lahat ba sila ay kakampi mo? Lahat ba sila ay full support sa'yo? Nung una po, nung pagka-proklama pa lang po sa amin, medyo nagkaroon po kami ng parang awayan, ganon. Kasi ang pumasok lang po sa akin na kagawad, isa lang po. Tapos yung lahat po, partido po ng kalabang ko. Okay. Kaya nung habang tumatagal po, medyo hindi po kami okay. Pero ngayon, okay naman po. Lahat po ng mga resolution na nagiging namin, na-aprobahan ko naman po lahat. Tsaka sang-ayon po lahat sila sa pinipirmahan po nila sa report namin. Okay, that's good. That's good. Kaya ako naman naitanong yung mga ganyan. Kasi isang factor yan kung bakit bakit smooth ang trabaho nyo eh. O ang iniisip sa inyo o inaasam ng mga tao sa inyo eh, o mga kabataan. Kasi kapag may mga hindrances, like for example nga, sinabi ko na hindi okay yung kapitan saka yung SK, ang nagsasuffer yung mga kabataan eh. Di ba? So at least that's good to hear sa isang barangay, sa Binyan, yung barangay mo, Kanlalay, ay may magandang rapport o samahan, di ba? Ang mga nanunungkulan. Maganda 'yun. Anyways, SK Mai? Yes po, Kap. Napakaganda nga po ng mga paalala niyo po kay SK Chair dahil of course, napaka-importante nga po na kapag sila po ay nakaupo na po sa pwesto, nawawala na po siguro dapat yung pong yung mga politika dahil po ang dapat po natin tutukan ay yung pagseserbisyo na po natin, kung paano po tayo makakatulong sa ating mga constituents, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. At SK Chair, bilang naranasan mo na yung itong field ng politika, naranasan mo na kung paano maging isang public servant, mare-recommend mo ba sa mga kabataan na pumasok din sa pagiging SK? Siguro po, maire-recommend ko po yung pagiging SK doon din po sa mga kabataan na may puso. Yung may malasakit din po kagaya namin, na hindi humihingi ng kapalit sa pagtulong. Parang kanta ni Ray Valera. So, eto na nga. So, SK Chair, maitanong ko na SK May, no? Ano ba yung mga lessons na natutunan mo na lalo na nasa mid ka na eh? Kumbaga, nasa mid ka na ng iyong pagsisilbi. At nais mo bang ipagpatuloy pa yung iyong pagbibigay ng public service sa Barangay Kanlalay? Medyo straightforward lang talaga. Iniisip na natin agad yung future, di ba? Una po, ang natutunan ko po sa pagiging SK ko, na parang kahit gawin mo po lahat yung best mo, kahit may gawin ka o wala, may masasabi pa rin yung mga tao. You're right. Yes. Doon naman po sa ipagpapatuloy ko po yung nasimulan ko, hindi dahil sa mga may galit sa akin, sa mga may gusto sa akin. Pagpapatuloy ko po siya kasi gusto po parang ayun po yung will ni God para ako yung gawing instrument para sa kabataan po at dun sa Barangay Kanlalay. SK Aaron, bilang ito na nga yung last segment natin, meron ka bang
mga advice na pwede mong maiwan sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga kabataan na taga-barangay Kanlalay? Siyempre, ang may iwan ko lang po na na mag-aral lang kayo mabuti. At kung gusto nyong pumasok sa field ng politics, lakasan nyo lang yung loob nyo. Bawal lang ang onion skin dito. Hindi pwedeng magpatalo ka sa mga bash nila. Hindi pwedeng yung pag binash ka nila, dadamdamin mo. Kailangan malakas ka palagi. Kasi mas kilala mo yung sarili mo. Hindi nila alam yung totoong ginagawa mo sa ginagawa ng mo sarili mo sa'yo. Last question. Dahil sinasabi niyo yung about sa bashing, medyo pumasok lang sa isip ko, Kap, at SK May. Kasi ang social media masyadong open to public. I believe it's not only the SK na nakakaranas nito. Kahit sinong public servant, nandun na lahat sa social media ngayon. May na-encounter ka rin na ganito? Yes po. Nung ilang beses na po ako nababash sa barangay namin. Pero hindi ko naman po sila pinapansin. Hindi mo inuupakan? Hindi naman po. Hinahayaan ko lang po. Okay. Tapos na lang po ako. Pinapakita ko na lang po na may ginagawa po talaga ako. Yun nga po yung idadagdag ko sana. Lagi naman po natin naririnig kay Cap Dondon, performance speaks nga Yeah. po. Right. Ika nga. Kaya po talagang patuloy lang sa ating pagseserbisyo at let your action speak for itself. Oo. May tanong ako. Anyways, saka advice at the same time. Yung mga SK kagawad mo, pumapasok naman. Kasi meron na silang 6,000 eh. Dapat every month o every day nakikita sila. Or hindi naman every day, at least nakikita sila regularly ng mga kabataan. Napasok naman po. Kasi meron po silang mga committees din po. Tapos pag project po nila, parang sila na po yung nag-aasikaso. Para yung sweldo po nila, sa kanila din po talaga mapupunta. May nakatutok naman sa mental issues right now. Kasi isa sa mga problema ng society natin, Especially lalo the youth. especially yung kabataan, the social media is really a problem right now. Social media nagbibigay ng anxieties, ng depression, saka ng mga iba pang mga bagay na negatives pagdating sa pagkatao ng isang tao. Sana dun tutukan niyo yun, yung mental Meron ba kayong ganon? Meron po, sa akin po siyang, ako po may hawak sa committee na yon. Yun, good. Sa October po, magkakaroon po kami ng medical mission, tsaka po yung sa mga mental health issue po. Yan, kasi mga kabarangay, mga nanonood po, isa po sa napakalaking factor ngayon. Dati bihira po kayo makakita na ang babae ay nagkakaroon ng problema pagdating sa pag-iisip. Kadalasan ay lalaki, makikita nyo kasi hindi nila mailabas yung emotions. Ngayon, almost marami na tayong mga suicidal cases o suicide cases, saka yung mga iba pang mga problema. Depression, mga bata. So, yun kailangan mga kabarangay nakatutok din po ang barangay. Hindi lamang po sa SK, pati sa barangay council. Kasi talagang it's a problem na dapat lahat tayo ay nagtutulungan. Yun, SK, good luck sa'yo. At sa mga gusto mong tahakin, it's a challenge. Nung panahon na naging SK chairman ako, admittedly, mas gusto ko maging SK chairman dahil yun ang sinumpaan ko kesa sa mag-aral. So, na-sacrifice ng konti yung aking pag-aaral. Sana hindi mangyari sa inyo. At kasi yung pagiging SK chairman, may limitasyon. Pero yung pag-aaral, it will bring you to a lot of places at successes in life. Yun. So, ituloy-tuloy nyo lang at yun ang pinakamahalaga kasi. Hindi nyo naman nailalagay sa curriculum vitae yung I was at SK chairman. Hindi yun ang tinitingnan dun. Tinitingnan dun kung ikaw ba may Latin honors, merong achievements sa pag-aaral. Kadalasan. Yun. Maraming salamat po, Kap. Kayo po, Kalis Marie, baka may mga ibabahagi din po kayo kay SK Of Chair. course, lang syempre akin, SK May. Nasabi naman na lahat ni Kap. Pero ako, syempre, I wish you all the best. Lalo na sa pagiging SK chairman. It's the grassroots of leadership na kung saan ito yung magti-train sa atin para mas maging mahusay pa na isang leader ng ating komunidad, lalo na sa ating bansa. Kaya sana gawin natin yung mga tama pagdating sa sangguniang kabataan. Bawasan na natin at huwag na tayong dumagdag dun sa pag-generalize nila na hindi naman nagka-count ang SK,
parang dagdag lang sa gastos, sa budget. But at the end of the day, we know for a fact that SK is something. That is why Philippines has Sangguniang Kabataan. We are different from other countries because of this. Because through SK, we are already training our next leaders para sa ating bansa. So I wish you all the best and of course to your council, and sana kung ano yung talagang gusto mo coming from your heart, from within, aside from asking God for divine intervention na kung saan ka dadalhin. Kasi syempre pareho lang naman yun sa career mo. Ngayon SK ka, elected official ka, at pagkatapos mo sa iyong pag-aaral, gusto mo namang mag-police or military or whatever na part of criminology, lagi mo lang tatandaan na gawin ang tama pagdating sa public service because we are all an open book. Wala tayong maitatago at lahat ng tao ay open for criticism to all of us, and always keep your peace of mind. Thank you po. And Maraming- I, thank you. And I, Ayan na naman. thank you. maraming salamat, Totoo, Kags kay Marie. Kags Marie. Napakaganda po ng iyong mga advice kay Yeah. SK Chair. And of course, SK Chair, maraming salamat at nakasama ka namin at nakapanayam ka namin ngayong araw at naibahagi mo sa ating mga kabarangay ang lahat ng mga magagandang ginagawa rin ng ating SK Council. At bago tayo magtapos, nais lang din po natin batiin ang kanila pong kapitan, si Cap Ramon Morales ng Barangay Canlalay, Laguna, at sa lahat po ng bumubuo ng kanyang barangay council. Hello po sa inyo. Alam niyo po, Kags Marie, Cap Dondon, naging guest na po natin si Cap Ramon. 2 beses na po dito sa ating show. Nung una po ay kasama pa po natin si Yusek Martinino at yung pangalawa po ay nag-guest po siya muli sa atin at ibinahagi sa atin ang kanila pong barangay. Kaya ayun po, hello po Cap Ramon at sa inyo pong council. Saludo po kami sa inyo. At mga kabarangay, maraming salamat sa inyo pong pagtutok sa isa na naman pong araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, sa ngalan po ni Kags Marie Formentera Ferrer at ni Cap Dondon Francisco. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Ito lang sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay